Welcome sa panibago nating tutorial para sa Mitsubishi GOT HMI or Graphic Operation Terminal. Sa nakaraang tutorial ay pinag-aralan natin kung paano gumawa ng user alarm display. Ngayon naman ay pag-aaralan natin kung paano gumawa ng scrolling alarm. So ang scrolling alarm ay magkakaroon ng display or moving na comment dito sa ating screen kung magkakaroon tayo ng alarm dito sa ating HMI. So ang text ng alarm ay nag-move galing sa right papunta sa left. Okay, so moving yung comment natin dito. Okay, so para gumawa ng scrolling alarm, click natin dito sa menu bar yung common, tapos alarm, then select natin yung alarm flow. Okay, so ito ngayon yung setup ng scrolling alarm display. So check natin itong use alarm flow, tapos dito sa alarm device points, select natin kung ilang alarm points ang kailangan natin. So katulad nung nakaraang tutorial natin, meron tayong 6 na alarm points. So ito yung sa ating motor, meron tayong tigda dalawa. So meron tayong 3 na motor. So 6 lahat yung ating alarm points. Okay, so 6 ang ating ilagay dito. Tapos dito sa comment, kung titingnan natin, wala tayong comment pa na nakalagay dito. Kailangan mag-add tayo ng bagong comment group. So ito yung group number, ito yung i-add natin. Gagawa tayo muna ng comment group. Okay, so gagawa muna tayo ng comment natin. So okay, group number 1, then gawa tayo ng 6 na points. Tapos type natin dito yung magiging comment natin para sa specific na alarms. So i-copy na lang natin yung nasa basic comments natin, yung dati natin ginawa sa user alarm display. Okay, so paste natin dito, copy, okay, so meron na tayong 6 na comments sa group number, comment group number 1. So ito ngayon yung automatic, ito ngayong mag-a-add dun sa ating comment sa ating alarm. Okay, so nandito na siya yung 6. Ngayon i-add na lang natin dito yung device number, yung corresponding na device para sa mga alarms na ito. So X0 hanggang sa X5. Okay, so ang device nito ay continuous. Okay, so continuous siya. Dahil hindi tayo pwedeng mag-select ng random dito na device, gawa nung ang ating ginamit ay GT1020 na
na HMI. So kailangan sunod-sunod yung ating device na gagamitin. So dito tayo ngayon sa format. Sa flow rate, ito yung setting kung gaano kabilis yung gusto natin na bilis ng movement ng text. So low, medium at high. So i-select natin yung medium. Tapos sa display position switching, pag naka-select yung switch, ibig sabihin nito pwede tayong mamili ng posisyon ng ating alarm. So yung natin, so kung nandito yung ating default na position ng ating scrolling alarm display, pwede natin siyang ilipat sa ibang posisyon dito sa pinaka-top or sa gitna. So halimbawa meron tayong device dito na natatakpan ng scrolling alarm display, pwede natin siyang ilipat para magamit natin yung mga device na natatakpan ng scrolling alarm. Okay, so tapos dito naman pwede nating lagyan ng date ng occurrence at pwede nating ipagpalit kung saan yung gusto nating mauna. Kung gusto nating mauna yung comment sa display or yung date of occurrence. So click lang natin itong arrow kung saan yung gusto nating mauna. So ito naman yung size ng font. So pwede nating lakihan. Pero dito sa ating HMI, dahil maliit lang yung HMI, yung pinaka maliit na yung ating i-select. Okay. Then alarm text color, kung yung ating HMI ay colored, pwede nating i-select yung color ng alarm depende doon sa setting natin dito sa comment natin. So dito pa lang sa comment dapat na i-select na natin kung ano yung kulay ng ating mga comments, yung alarm comments natin. Then display background, check natin ito para magkaroon tayo ng background. So dito sa ating display, magkakaroon tayo ng background once na lumabas yung scrolling text, scrolling alarm, para makita natin ng malinaw yung comment. So white ang ating background. So palitan natin ang kulay ng ating text, gawin nating black. Okay, ngayon check natin yung operation kung paano pa-function yung ating scrolling alarm display. Okay, so simulate natin. Okay, so start natin yung ating mga pump natin. Ngayon mag-simulate tayo ng overload sa ating pump 1. Okay, so on natin yung overload. So makikita natin nagkaroon ng scrolling alarm display. So nakalagay P1 motor overload. Okay, so kung napapansin nyo, natakpan ngayon yung ating text sa likod nito. So pwede natin itong ilipat yung scrolling na ito. I-click lang natin yung pinaka left dito, yung left corner nya. Pag click natin ito, lilipat siya sa top ng ating HMI. So natakpan naman ngayon yung ating mga switch dito sa ibabaw. So kung gusto nating manipulate natin mga switch, hindi natin magagawa, click lang natin dito sa left, lilipat siya sa gitna naman ngayon. So pag click natin uli, pupunta siya sa pinaka bottom. So pwede natin siyang ilipat para magamit pa rin natin yung ating mga devices dito. Okay, so paano kung nagkaroon tayo ng
ibang alarm naman. So halimbawa nag-alarm yung ating high temperature sa pump 3 natin. Okay, so simulate natin yung pump 3. Okay, so P1 motor overload. So makikita natin na kasunod noon ay ang ating P3 motor high temperature naman na alarm. So kung madagdagan ng ating alarms, sunod-sunod lang yung scrolling ng ating text ng mga alarms natin. Okay, so halimbawa nag-overload ang pump 3, pump 2 natin. Okay, so P1 motor overload. So makikita natin ngayon na nagkaroon tayo ng display para sa P2 na overload natin. Bakit hindi? Ito. So yan ngayon, lumabas ngayon yung ating P2 na overload. Okay, so medyo na delay lang yung pag-update ng ating HMI. So lipat natin sa top na position, middle, bottom. So once na reset yung ating overload, ating mga alarms dito, halimbawa nag-close uli yung ating contact para sa overload dito, mawawala siya ngayon sa ating scrolling text dito. So i-reset natin pa isa-isa. Okay, so nawala ngayon yung ating scrolling text dahil wala na tayong alarm sa ating system ngayon. So pag nagkaroon uli ng alarm, babalik yung scrolling text natin dito, scrolling alarm. So yan lang po ang basic na pag design ng scrolling alarm display. So gagawin natin ngayon, i-download natin itong program sa ating HMI. So para makita natin kung paano yung kanyang magiging operation sa actual. Okay, so good. Okay, close. So tingnan natin ngayon yung ating actual na HMI. Ngayon titingnan natin kung paano gumana yung scrolling alarm na ginawa natin sa ating HMI. So ito yung ating actual na PLC at ito naman ang ating HMI. Okay, so on natin ang ating mga motor. Okay, so meron tayong tatlong output para sa pump 1, pump 2, saka pump 3. So simulate natin yung overload ng pump 1. Okay, so makikita natin na nagkaroon tayo ng scrolling display. So meron tayong date saka time ng occurrence ng alarm, saka yung kanyang comment. Okay, so subukan nating mag-simulate ng alarm para sa pump 2 natin. Okay, so nag-stop ang ating motor, tapos pump 2,
motor high temperature. Okay, so simulate natin yung overload sa pump 3. Okay, ating P2. Yung date, yung time, yung comment para sa pump 1 overload, date, saka time, pump 2, date, saka occurrence ng pump 3 motor overload. Okay, so pag na-correct yung mga fault na yan, halimbawa na-reset natin yung overload ng pump 1, saka yung high temperature ng pump 2, saka yung overload ng pump 3, okay, mawawala na yung ating scrolling display at pwede na uli nating paganahin yung ating mga motor. Okay, so yan lang po ang procedure kung paano i-set up yung scrolling alarm ng Mitsubishi GOAT HMI. Maraming salamat at abangan nyo ang susunod nating tutorial para naman sa alarm history. Maraming salamat.